Hi, ako si JP, isa akong artist. Pero hindi ako full-time artist. Nagtatrabaho ako sa call center. Pero yung arts, ginagawa ko na lang hobby. Actually, nung nakaraan, nakakaramdam ako ng art block na tinatawag. Kasi malimit na akong gumawa ng artworks at halos mabagal ako gumawa ng artworks. Hindi katulad dati, nung high school ako, talagang sobrang addict ko sa arts. Ito lang din yung halos hobby ko dati. Parang every time gumawa ako ng artwork, parang napupunta ako sa ibang mundo. Yung tipong hindi ko namamalayan yung oras. Minsan, maghapon na pala ako nagdo-drawing. At ngayon, tinatry ko ulit bumalik sa ganong klaseng sipag sa paggawa ng art. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kasi mapilit yung katawan. Pero ngayon, tinatry ko ulit gumawa ng mga artwork. Kasi sa realidad ng buhay, kailangan din talagang kumita ng pera. Alam ko, sapat naman na yung sahod ko sa pagiging call center agent. Pero iba pa rin kapag pinarso ko yung isang bagay na alam ko regalo sa akin ng ama. Oo, feeling ko itong arts talaga yung isa sa talent na regalo sa akin ng ama. Feeling ko ngayon, at age 26, feeling ko napabayaan ko siya ng ilang taon. Pero ngayon, tinatry ko siyang ibalik. Kaya tinatry ko ulit gumawa ng mga artworks. So, yun nga pala, undergraduate pala ako ng architecture. Yun yung course na tinake ko dati. Kasi, yun nga, maaga nila ako nakitaan ng potential sa arts. Marunong ako mag-drawing. Dati, kapag marunong ka mag-drawing, parang automatic or bagay sa architecture. So yun nga, hindi yung tinake na path ko nung college. Pero ayun, hindi ako naging maswerte sa college path ko kasi either nahirapan ako, ganun. So, pahinto-hinto ako sa pag-aaral at ngayon nga ay tumigil na ako sa pag-aaral. At yun, nag-focus na lang ako sa trabaho kasi kailangan kong i-survive yung sarili ko. So ngayon, tinatry ko establish yung sarili ko. Tinatry ko magnegosyo. At nandito pala ako sa sarili kong apartment. 6,000 kada buwan lang. Not bad. So yun, tinatry kong lumaban sa hamon ng buhay. Pero ayun nga, gusto kong ipakita sa inyo na huwag kayo sumuko, kahit din dumating sa buhay ko na namatay si mama noong 2018, hanggang ngayon medyo nasasaktan pa rin ako or meron pa rin sugat sa puso ko. Pero tinatry kong lumaban at gawin yung best ko para maging proud yung mama ko sa akin. So ngayon, tinatry kong sipagan sa trabaho. Tinatry ko ulit bukawin yung passion ko sa painting or sa arts para magkaroon ako ng extra. Pero yung pinaka-end goal ko is maging negosyante. Magtayo ng sariling business, either sa pagbebenta ng damit, pagbebenta ng sapatos, or maybe pagbebenta ng mga artworks at iba pang mga art materials, So, depende pa. So, ngayon, ginagawa ko tong video na to para hopefully mag-inspire ng iba pang mga artist na kung talagang arts yung binigay sa inyo na calling or binigyan kayo ng talento ng Diyos sa arts, ituloy nyo.
So, ituloy nyo lang kasi balang araw susuklian din kayo. At in general, no, kumbaga kailangan lang nating maging grateful sa bawat araw na dumating. Kahit halimbawa nabigo tayo or nag-fail tayo sa buhay, either nilugi yung negosyo, hindi man tayo nakapagtapos, kumbaga nag-fail man tayo sa iba't ibang mga bagay, no. Pero try lang ng try hanggang sa balang araw malalaman mo din kung ano talagang para sa'yo, no. Kahit ako ngayon is parang pinapakiramdaman ko pa kung ano pa talaga yung plano ng Diyos para sa akin. Pero sa ngayon, yung ginagawa ko, tinatry ko yung best ko na magtrabaho bilang ahente sa kumpanya or yun nga, call center agent. Kumbaga nagbabalik din ng utang na loob sa magulang. Yun, at ngayon pinipursue ko yung passion ko sa arts. So yun. So yung challenge lang sa atin is, yung hamon sa atin is, gawin lang natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Kasi lahat naman ng pagiging masaya natin is nasa sa atin din talaga. Nasa mindset natin yan. Merong Buddhist na paniniwala na everything is in the mind. Even our happiness comes in our mind. So, lahat yan ng pera, lahat ng may mga attachment tayo, no? Lahat ng parang kaya tayo nabibigo is dahil attached tayo sa mga bagay. Like, attached tayo sa tao, attached tayo sa pera, sa trabaho, attached tayo sa lahat. Pero just imagine kung hindi tayo naka-attach dun, kasi balang araw, yung mga mahal natin sa buhay, even tayo mamamatay din. Mga magulang natin mamamatay din balang araw. Yung trabaho mo balang araw mawawala din. Yung pera mo mawawala din balang araw. Yung bahay na pinaghirapan mo, yung kotse na pinaghirapan mo mawawala din balang araw. Pero ang mahalaga, ano ba talaga yung naging buhay mo bago ka mawala dito sa mundo. So yung tanging pahalagaan mo lang is yung oras mo ngayon. Yung oras natin ngayon, yun yung talagang pahalagaan natin, na maging masaya tayo, no? Don't take life too seriously talaga. Kailangan mong i-recognize yung mga bagay na dapat pasalamatan. Kailangan mo din maging mabuti sa kapwa mo tao. Kailangan mo na magpakita ng pag-ibig sa lahat, no? In return, iibigin ka rin ng ibang tao. Or kahit may mga tao man na sadyang magbabash sa'yo or i-hate ka, kumbaga huwag mo na lang pansinin. Mahalaga kung anong binibigay mo sa mundo, no? So, ayan. Basta lumaban lang tayo araw-araw. Gawin natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Magtiwala lang.